Welcome to Ginscape. Come hike with me to my first ever dry province, Malarayat Mountain Range, wherein magsisimula sa Laguna, papuntang Batangas at Tagos hanggang Quezon. Hating gabi na nang makarating kami sa Laguna, huminto muna kami para sunduin yung dalawa naming tour guide. Dito na rin kami nag-asikaso ng mga kakailanganin naming gamit at dito na rin kami gumawa ng small briefing bago kami mag-register. Kami pa lang ang pangalawang grupo na susubok na akyatin ng Malarayat Mountain Range as they hike dahil kadalasan itong inaakyat ng 3 days and 2 nights. May kita nyo rin na binubutas pa yung ibang daanan dahil kasagsagan ng bagyong opong nung umakyat kami. Ang kabuuhan nga ng buong trail na 'to ay umaabot ng 25 kilometers. So, kung susumahin, umaabot ito ng mga 12 hours to 16 hours ng buong paglalakad. Makikita niyo diyan si Angelo, yan yung friend namin na nabudol for this major hike. Isa na nga sa mga naging dahilan kung bakit nagdadalawang isip kaming tumuloy ay dahil sa unlimited river crossing na meron dito sa Malarayat Mountain Range. Hindi ko na nga mabilang kung ilang river ang aming tinawid para lang makapunta kami dito sa Simbahan Falls. Ito na yung boundary ng Laguna at Quezon. Ito na rin ang naging hudyat na pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yung assault na aming tatahakin. Sa di kalaunan nga, inabot na ng pulikat ang kaibigan namin si Angelo. Ito kasi yung first ever major hike niya. 4:30 AM nang marating namin ang Malipunyo Summit. Wala kaming video masyado, sobrang hirap ng trail kaya pics na lang. This hike is not really good for beginners. Sobrang hirap ng trail, dala na rin ng maraming yuko-yuko. Isa pa ay sobrang dulas at wala kang mahawakan sa kadahilanan na yung mga halaman na nandoon ay ratan at kung pamilyar kayo sa ratan, may mga tinik yun. Pagkatapos nga ng halos 6 na oras naming paglalakad, nabigyan na kami ng liwanag at ganyan na yung matatanaw namin na view. Maulap pa rin naman sa pagkakataong ito pero ang mahalaga ay hindi na gano'n kadilim. Nag-sweeper na kami ni Ford with Angelo kasi nga inaalalayan na namin siya this time. Natatakot din kasi kami na baka mamaya sumumpong ulit yung pulikat niya. Pagdating namin sa peak, dito muna kami nagpahinga at nagkaroon nga naman kami ng clearing. For today's video, ang almusal natin ay walang iba kundi ang pambansang Yum Burger, Bakanemen. So ayan, nagpahinga lang kami for a while and then dyan lang din muna kami nag-almusal. And grabe, parang within 3 minutes, nawala na agad yung clearing. My goodness, mga be. Wala na, as in, ayan. White background ka na, kaya sabi ko, videohan mo nga ako, love. Alam niyo ba guys, hindi talaga ako prepared sa akyat na 'to kasi yung mindset ko sa ugo talaga. Though mas mahaba yun kasi 33 kilometers yun, pero hindi naman ganito ka-technical. On this trail kasi hindi pa talaga siya established, wala pang gaanong dumadaan, sobrang dulas at wala kang mahahawakan dahil nga sa puro ratan yung mga halaman. So kapag nadulas ka at nagkamali ka ng hawak, tusok-tusok talaga yung kamay mo. Kaya ganyan din ako humawak kasi natatakot ako na baka mamaya iba yung mahawakan ko. Kaya kapag sinabing Mount Malarayat Range, hindi lang talaga isang bundok yung aakyatin mo, kundi, alam mo yun, iba't ibang trails na swak sa iba't ibang level ng hikers. Tulad kanina, yung Mount Malipunyo Trail. Ito yung pinakamataas na peak sa buong Malarayat. Tapos ito rin yung kilala sa pinaka-challenging at technical trail kasi may ahon, tapos may rope sections at medyo mahaba din yung hike. Pero sulit din talaga siya sa tuktok kasi 'di ba nakita naman natin yung 360 panoramic view ng Batangas at Laguna dun sa tuktok kanina.
Katulad nga ng na-mention ko sa inyo kanina, gan'to siya as in ang daming yuko moments kasi malalaki yung mga roots nung puno at the same time marami ring hakbang-hakbang. Hindi na lang din ako nagvi-video dun sa mga malalaking puno na hakbangin mo. Ante ko, apakasakit sa balakang, grabe talaga. Sabi ko, my goodness, kung nagsisisi ako, eto na yun. Sa part na 'to puro ahon na and binubutas na yung mga daanan kasi nga kami pala yung pangalawang group na aahon dito kaya ganyan. Isa pa nga sa naging challenge namin dito ay ang lipang aso, yung malalaking dahon na yan. Kapag nahawakan mo yan or dumampi sa'yo, sobrang kate, my goodness. Tuloy-tuloy na nga yung naging pag-ahon namin dito at makikita nyo na sobrang putik at naging malaking tulong rin naman yung mga iba't ibang ugat ng puno kasi parang naging hagdan na siya. Dahil nga wala pang signage, ito yung sign na nasa summit ka na. At ito nga, na-videoan ko kung paano ko nadulas. O, di ba? Sarap! Pababa na kami dito at makikita nyo, pilay na nga si Ford. Umaga pa lang injured na yan. Kitang-kita naman kung gaano siya kalinis, 'di ba? Alam nyo ba guys, ang favorite part ko sa lahat ng pag-ahon namin ni Ford ay ang pagbaba. Kasi tinatakbo ko lang yan. Pero nung dumating ako dito sa Malarayat, sumuko talaga ako kasi isipin nyo, wala kang kakapitan. Lahat yan puwet lang yung gagamitin mo. Magpapadulas ka para lang makababa ka. 'Di ba? Iisipin mo kung paano mo lalabhan 'yan, as in sasabit ka pa, puro basa ka pa. Ewan, ambot talaga oy! Sa part na 'to may nadaanan kaming maliit na river kung saan ayan nagbawas kami ng mga putik sa sapatos, sa damit, sa pants, naghugas kami ng kamay. At makikita mo sa bawat isa yung pagod, pero nakangiti pa rin, 'di ba? Gutom na 'yan, 'di pa nagtatanghalian 'yan. Pero diyan na rin kami kumain. Dala-dala yan ni Jervinson. Siyempre, libre niya yan. Wow! Pagkatapos, siguro mga 30 minutes kaming nagstay doon and then umalis na rin kami agad. Pero ang kinagandahan naman sa trail na 'to, hindi siya gano'n kainit and puro patag na talaga siya. Masyado nga lang nakakaumay kasi parang halos paulit-ulit lang yung dinadaanan mo, ganyan. And then makikita mo rin talaga na mabagal na yung bawat isa dahil sa pagod. Ang pinaka-challenging sa'king part dito sa Malarayat is yung rope sessions, as in parang isang buong oras lang na puro ropes yung dadaanan mo at kung nagkamali ka ng apak, bangin yung malalaglagan mo. Di ko na naisipan mag-video kasi I'm literally fighting for my life that time talaga, as in. Kapag nakarating nga kayo dito sa open trail, 2 hours na lang yung gugugulin nyo para makarating kayo dun sa river. Open trail na yan, medyo mainit na nga nung dumating kami. And ang mindset namin ni Ford, kailangan na namin bilisan para mas magtagal pa kami doon sa river and magkaroon pa kami ng time para makipagkwentuhan sa iba. Puro pababa na tong trail na to and parang katulad siya ng Tapulaw, madulas na puro bato. Pero ang kagandahan dito, wag na wag kayong hihiwalay sa tour guide nyo dahil sobrang ligaw moments talaga. Meron kaming isang kasamahan na nahiwalay sa trail. And ayun, medyo nagtagal pa kami sa ilog, nagbabad muna kami kasi nga hinahanap pa siya. And buti na lang nakita namin siya. After ng ilog, meron ka pang 15 minutes na lalakarin papunta sa totoong kalsada. Ayan, finally nakakita na kami ng totoong kalsada at tingnan nyo kung paano kami maglakad pababa. Kasi 1 kilometer pa pala yan hanggang dun sa pagliliguan namin kung nasan yung van namin. Kaya ayan, search nyo na lang physics. And this is us. Congrats, guys! So, all in all, inabot kami ng 16 hours of hiking, simula 12 a.m. to around 4:30 a.m. So, that's all. See you on our next Dreamscapes. Bye-bye! Thanks for watching!